sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino.
DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Mega oil price hike kasado na bukas. Higit 10 piso kada litro sa diesel, habang 11 pesos naman sa kerosene. Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon handa umarong makipagtulungan kung ipatatawag sa anumang investigasyon sa 2019 SEA Games. Senator Alan Cayetano, posible rin ipatawag ng NBI. Natanggap na banta ng karahasan sa Arroyo High School sa Maynila. Iniimbestigahan ng pulisya. Sa MBC TV Sports, Spain, kampiyon sa FIFA World Cup 2026. At sa showbiz pattern, aktres na si Yasi Pressman, engaged na kay Camarines Sur Representative Luigi Villafuerte. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Bad news sa mga motorista. Kasado na bukas ang malakiang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, Hulyo 21. Sa anunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin, tataas ng 10 pesos and 68 centavos ang kada litro ng diesel, 3 pesos and 65 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Tataas naman ng 11 pesos and 77 centavos ang kada litro ng kerosene. Sabi ni Garin, maximum increase ang mga nabanggit at hindi pwedeng lumampas ang mga gasolinahan. Ang presyo po hindi po makontrol. Pwede nating bantayan na walang abuso. Pwede nating bantayan na wala pong nag-overpricing. Pwede nating bantayan na walang nag-hoarding. And we can enforce all these laws with all the help of the other government agencies, including DOE, para magbantay po ng presyo na ang dapat, kahit mahal man yan, pero kahit mahal, tamang presyo ang tina-charge. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y ghost flood control project sa Taguig City. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may 11 proyekto si Senator Alan Peter Cayetano sa lungsod noong taong 2022. Sinasabihan niya may koneksyon ng mga ito sa 15 kontratista na sumelyo ng mahigit 100 bilyong pisong flood control deals. Ayon kay Matibag, baka questionin na naman ang timing ng investigasyon, pero una na niya itong sinabi ni Senator Ping Lacson. In fact, we're already investigating kasi noong 2022 meron siyang 11 proyekto dyan na somehow related dun sa mga pinangalanan na top 15 contractors. Investigahan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. So, I think we should mention it. Pinabulaanan naman ni Cayetano na may ghost flood control project sa Taguig, kasabay ng hamon kay Lacson na imbestigahan din ang ibang lungsod at huwag i-single out ang Taguig.
Haharap si Public Works Secretary Vince Dizon sakaling ipasabina ng National Bureau of Investigation kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Sa ambush interview, sinabi ni Dizon na handa siyang makipagtulungan sa anumang pagsisiyasat. Hindi raw siya nababahala dahil 2021 pa siya naabswelto sa kasong graft at malversation. Idiniin ng kalihim na malinis ang kanyang konsensya at kumpiyansang walang irregularidad sa konstruksyon ng New Clark City Sports Complex kung saan ginaganap ang 2019 SEA Games. Si Dizon ang nangasiwa sa pagpapatayo ng pasilidad bilang dating presidente at chief executive officer ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Ginawa ng DPWH Secretary ang pahayag sa maaga niyang inspeksyon sa EDSA Rehabilitation kaninang alas 3 ng umaga. Samantala, posible namang ipatawag ng National Bureau of Investigation si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, iimbitahan nila ang senador kung lilitaw ang pangalan nito sa testimonya ng mga testigo. Marami na anyang individual ang nagpahayag ng kagustuhan na maging witness sa investigasyon ng Bureau. Sinabi ni Matibag na kailangan magpaliwanag kung bakit hindi lumabas sa corporate records ang pangalan ni Cayetano bilang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC. Sa iba pang mga balita, iniimbestigahan na ng Manila Police District o MPD ang banta umano ng karahasan sa Araulio National High School sa Maynila. Seguridad naman sa naturang paaralan, mas lalong hinigpitan. Ang buong detalye tinutukan ni Tina Nolasco. May lead na o impormasyon ng nakalap ang Manila Police District o MPD kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng banta ng karahasan sa Araulio High School sa Maynila. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Enes, agarang nai-report sa MPD Anti-Cybercrime Unit ang insidente at mabilis ding tumugon ang meta ukol rito para malaman kung sino ang gumagamit ng nasabing account. Sino man anyang mapapatunayang nasa likod ng pagpapakalat ng banta ay posibleng maharap sa kasong kriminal. Sakali naman na anyang mapatunayang menor de edad ang nasa likod ng nasabing mensahe, may pananagutan pa rin ito sa ilalim ng Juvenile Act. Gayunman sa ngayon, hindi pa pwedeng isapubliko ng MPD ang impormasyon na nakalap nito. Pakinggan natin si Major Ines. Mabilis po, yung ginagawa natin dyan, at hindi muna namin na i-reveal yung ating nakuhang information tungkol dyan. Ang mahalaga po dyan, nakikita nyo po yung mabilis nating action. At sabi ko nga po, hindi pa man po tayo nakakatanggap niyan. Katulad po ng binanggit ko sa inyo, meron na rin pong ginawa ang ating ama na nusod ng Maynila tungkol dito para ma-address yung mga ganitong mga insidente. Babala pa ng opisyal sa sino mang nagpapakalat ng naturang mga banta, mabigat ang parusa sa ilalim ng Republic Act 10951 kaugnay ng Anti-Cybercrime Act of 2012. Nabatid na una nang nagsagawa ng inspeksyon ng MPD at ang mga tauhan ng barangay kaninang madaling araw sa Araulio High School sa Maynila. Para sa MBC TV Network News, ito si RH9 Tina Nolasco ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinitingnan ng anggulo ng Philippine National Police o PNP ang mga political social media post ng vlogger na si Alicia Lipata sa kanyang pagkamatay. Ayon sa pulisya, kilalang supporter ng administrasyon ng vlogger na pinagbabaril ng riding in tandem sa Caloocan City. Ang iba pang detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang NCRPO na silipin ang lahat ng posibleng anggulo kaugnay ng pamamaril sa isang babaeng vlogger sa Caloocan City noong Biyernes. Kabilang dito ang social media engagements at trabaho bilang political vlogger na 24 anyos na si Alicia Lipata alias Mima Alicia. Kaugnay nito, tinapik na rin ni Nartates sa Anti-Cybercrime Group upang magsagawa ng review sa posts at content ng biktima sa social media. Pinasesecure din ng top cop sa ground police ang partner ng vlogger na naranatili sa loob ng Camarin Doctors Hospital. Nabatid na may persons of interest na ang Northern Police District na kinabibilangan ng riding in tandem na tuminga sa dalawa sa tapat ng kanilang bahay sa Barangay 171. Batay sa kanyang followers,
kilala sa manghang na komento pabor kay Pangulong Bongbong Marcos si Mimi Alicia na bagong salta lamang din naman sa kanilang subdivision. It could be something personal, yung sa personal life po niya. And isa rin po malaking chance is yung her work or related to being a vlogger. Ito po ang mga as of now na medyo mas mga nakakahangat na possible reasons. Samantala, sinabi ng PNP na hindi rin nila isinasantabi ang gulong alitan ng biktima sa kanyang naging dating karelasyon. And as we understood, merong konting naging problema sa kanila nung nag-break up na sila, and there were even some cases filed between the two of them. So kaya lang po natin sila nilipin. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala naman ang House Prosecution Panel na makatutulong sa defense team ang bank records ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Anila ito ay kung tutugma ang yaman ng pangalawang Pangulo sa idineklara sa kanyang SALN o ari-arian. Magbabalita si Milky Regunan. Naniniwala ang House Prosecution Panel na ang bank records ang pinakamabisang depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte laban sa findings ng Anti-Money Laundering Council sa questionable itong yaman. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr., dapat pumayag na ang defense team na ipresenta ang bank at tax records sa Senate Impeachment Court. Ito ang pinakamalinaw na patunay kung tutugma ang yaman ni VP Sara sa idineklara sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Paliwanag ni Tolosa, kung gusto nilang patunay na hindi ganon kalaki ang halaga ng nasa bank accounts, dapat sila mismo ang magpakita ng records. Nilinaw din ito na hindi naman general inquiry ang hinihilang ng prosecution at hindi bubuksan ang lahat ng bank accounts. Sa posisyon ng Prosecution Panel, hindi idineklara ni VP Sara ang lahat ng assets sa SALN dahil hindi tugma ang transaksyon na inuulat ng AMLAC at ang net worth na 88.5 million pesos noong 2024. Umaabot sa 6.7 billion pesos ang covered ng suspicious transactions sa bank accounts ni VP Sara at kanyang asawa mula 2005 hanggang 2026. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng football, matagumpay na nasungkit ng Spain ang kampyonato sa FIFA World Cup 2026 matapos talunin ang defending champion na Argentina. Ang laro tinutukan ni Matchpoint Mili Borja. Nasungkit ng Spain ang ikalawang FIFA World Cup title nito matapos talunin ng defending champion na Argentina with 1-0 score sa extra time ng final sa MetLife Stadium sa New Jersey. Naging bayani para sa La Roja si Ferran Torres matapos itala ang nag-iisang goal ng laro sa 102 minutes. Nagmula ang goal sa header ni Nico Williams mula sa cross ni Pedro Porro na napunta kay Torres. Nagad ipinasok ang bola laban sa goalkeeper ng Argentina na si Emiliano Dibu Martinez. Kinontrol ng Spain ang possession sa kabuuan ng laban at nakalikha ng mas maraming pagkakataong makascore. Hirap naman ng Argentina na makalusot sa depensa ng Spain. Hindi nakapagtala ng shot ang kupunan hanggang sa 115th minute. Nagtapos din sa pagkatalo ang huling FIFA World Cup ni Lionel Messi. Magugunit ang mas maaga ng inihayag ng 39-year-old captain ng Argentina na ang 2026 tournament ang huli niyang paglahok sa World Cup. Tinapos ni Messi ang paligsahan na may 8 goals at 4 na assists. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa aming pagbabalik, pamamahagi ng gamot para sa Human Immunodeficiency Virus o HIV, nakatakdang simulan ng Department of Health. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha.
at di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Powder. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Itinuturing na pundasyon ng bawat kumpanya ang bawat manggagawa na nagpapatakbo dito. Kaya naman hindi maitatanggi, nakakambal ng isang maganda at dekalidad na serbisyo ang pangangalaga sa kapakanan ng mga empleyado. At sa usaping ito, malaki ang gampanin na iniatang sa Human Resources Department. You have to know what the employees need in order for them to really keep on, doing the job, love the job, and enjoy the job that they do. Ngunit aliwas sa nakagisnang paniniwala, lumabas sa organizational scan na isinagawa ng HR Department ng MBC Media Group noong 2024 sa pangunguna ni Ms. Ellen Fulido, Vice President for Human Resources and Admin Services, na hindi pera o mataas na sahod ang pangunahing dahilan kung bakit nananatili ang empleyado sa kanilang kumpanya. They tend to associate happiness at work with salaries. But let me tell you guys, salaries are supposed to be given to you. You receive your salaries every 15th or 30th because it's a reward for doing the job right. Lumalabas anya na mas matimbang para sa isang manggagawa ang makaramdam ng sense of belongingness, higit sa mataas na sahod. And what we found out, whatever notion about resignations being salary-based, actually that survey belied the notion. Of the more than 50%, actually 60% yata yung respondents nun, are in the average tenure of 5 to 10 years. So, mga 5 to 10 years. And they said they remained in the organization because they feel like they are a family.
to this organization. Yung feeling that they are being taken care of by the company. Gate pa ni Pulido, maikakabit ang positibong resulta ng internal company scan sa mga maliliit ngunit mahalagang inisyatiba ng HR department tulad na lang ng learning at recreational activities para maramdaman ng mga empleyado na pinangangalagaan sila ng kumpanya. Gayun din ang kanilang mga personal na interes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mainit pa rin ang tensyon sa pagitan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Ping Lacson sa gitna ng umuugong o sa gitna ng impeachment trial. Ang bagong bangayan ng mga senator judge, ibabalita ni Raymond Dadpaas. Sa halip na sa impeachment trial lamang ang tutok sa ngayon sa Senado ay nababaling ito sa bangayan ng mga senador. Ito dahil sa tumitindi ang palitan ng mga maanghang na salita sa pagitan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senador Panfilo Ping Lacson at Senador Erwin Tulfo sa kabilang panig. Sa kanyang Facebook Live, tinawag ni Cayetano si Lacson na hindi na Panfilo, kundi Panglito. Dahil siya ang nagpasimuno ng kalituan sa Senado at naging kasangkapan upang makasuhan at makulong sina Senador Jingo Estrada at Senador Rodante Marcoleta. Pati sina Senador Francis Chis Escudero at Senador Joel Villanueva ay itinawit din ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang sila lumipat sa majority. Ganon din si Senador Erwin Tulfo na may sabit din umano sa mga questionable infrastructure project ngunit nagbago rin nang siya ay sunod-sunuran na kay Lacson. Nagtataka si Cayetano na nakatingin lamang si Lacson sa Taguig sa issue ng flood control, samantalang may kalintulad na issue rin sa Quezon City at sa Maynila. Wala umanong ghost project sa Taguig. Ang dapat umanong tingnan ni Senator Lacson ay ang mga ghost ng Kuratong Baliling at nina Salvador Bobby Dacer at Emmanuel Corbito. At dapat ding ipaliwanag ng senador ang biglang pagdoble ng kanyang SALE ng 2022 kumpara sa 2025. Sagot naman ni Lacson, lumampas na si Senador Cayetano sa boundary at inilalagay na sa alanganin ng kanyang integridad. Sabi ni Lacson, nakipag-usap na siya sa mga testigo at kinaukulang otoridad upang ilagay sa dapat niyang kalagyan si Cayetano na sa Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Sa issue ng flood control ay hintayin niyang magbukas muli ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee upang doon niya ilahad ang mga ebidensya sa mga ghost projects sa Taguig. Hindi tinanggi ni Lacson ang pagtaas ng kanyang SALE na galing umano sa legal na negosyo. Habang binigyang katiyakan ni Senador Erwin na tuloy ang investigasyon sa flood control at sa issue ng questionable Taguig infrastructure projects, iimbitahan nila si PTV4 President Lino Cayetano na kapatid ni na Senador Alan at Tia na nagsilbiding mayor ng lungsod ng Taguig. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gumugulong na ang proseso para sa dagdag sahod sa Central Luzon, Calabarzon at sa Cebu. Ito ang ibinalita ni Department of Labor and Employment o DOLE na inaasahang aarangkada sa susunod na mga buwan. Narito ang report ni Jackie Resyo. Gumugulong na ang proseso para sa nakatakdang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Central Luzon, Calabarzon at Cebu. Sa panayam sa 2x2, sinabi ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Francis Tolentino na inaasahang maipatutupad sa mga susunod na buwan ang bagong wage order sa mga nasabing rehiyon. Hindi pa anya tinutukoy ang eksaktong halaga ng aumento dahil dumadaan pa ito sa panghuling proseso ng mga Regional Wage Board. Ang nakaamba na ho ngayon at gumugulong na yung proseso, may mga consultation na, ay yung Region 3, Central Luzon, ito na yung mga Pampanga, Bulacan, ayan. At yung 4A, yung Calabarzon, at itong, kung hindi ako nagkakamali, 7 pala, hindi ko nabanggit yung Cebu area. So,
Samantala sa National Capital Region, ipatutupad sa July 25 ang unang bahagi ng inaprobahang 85 pesos na aumento sa arawang sahod. 60 piso ang agad na idadagdag sa sahod sa mga minimum wage earners habang ang natitirang 25 pesos ay patutupad sa susunod na taon. Paliwanag pa ni Tolentino, ang posibleng pagtaas ng sahod ng mga above minimum wage earners ay nakasalalay sa magiging epekto ng wage distortion sa mga kumpanya at sa magiging negosasyon sa pagitan ng mga employer at mga manggagawa. Depende po sa iba't ibang kumpanya yan. Meron pa yung tinatawag na wage distortion. Ang ibig sabihin po niyan, kadalasan nag-a-adjust din po yan kasi hindi nagpapang-abot yung mga managerial, supervisory sa minimum wage. So, dalawa pong step po yan. Unang-una po, pairalin po yung CBA. Kung may CBA sila, mag-uusap sila. Yung sektor na manggagawa at yung management patungkol dito sa wage distortion. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaasahang may papamahagi na ngayong linggo ang halos kalahating milyong bote ng antiretroviral o ARV na gamot para sa persons living with HIV. Ito'y matapos ang matagumpay na pagbili ng pamahalaan ng higit 400,000 bote ng gamot at matapos sumailalim sa mahigpit na quality inspection ng Department of Health o DOH. Ang nasabing batch ng unang bahagi ng inaasahang 1.2 milyong HIV ARV na nabili ng DOH. Nakatakdang dumating hanggang Setyembre ang mga gamot upang matiyak na tuloy-tuloy ang supply para sa mga pasyente sa kabila ng mga pagkaantala sa shipping dulot ng krisis sa gitnang silangan. Engaged na ang aktres na si Yasi Pressman kay Camarines Sur Representative Luigi Villafuerte. At kung pageant naman ang pag-uusapan, kinoronahan na bilang bagong binibining Pilipinas International si Gwendolyn Soriano ng Baguio City. Narito ang report ni Showbiz Angel. Guess what? Guess what? Soon-to-be bride na ang aktres na si Yasi Pressman. Sa Instagram, ibinahagi ni Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte ang nangyaring intimate proposal sa gitna ng kanilang bakasyon at may caption na Our Greatest Adventure. Kabilang naman sina Ann Curtis, Alex Gonzaga, Jessie Mendiola at Sofia Andres sa mga nagpaabot ng pagbati para sa engaged couple. Taong 2023 nang magsimula ang love story ni Yasi Pressman at Luigi Villafuerte. Samantala, sa iba pang balita, It's Binibini 12, Gwendolyn Melissa Riano of Baguio City! Congratulations! Yan ang crowning moment ng bagong binibining Pilipinas International na si Gwendolyn Soriano. 34 na kandidata ang tinalo ng 27-year-old beauty queen mula Baguio na nasungkit din ang Best in Evening Gown at Best in Swimsuit Award. Habang si Sasha Lacuna ng Tarlac ang itinanghal na binibining Pilipinas Globe. First runner-up ang pambato ng Dumaguete na si Julian Brain Antonio at si Miss Bacolod Tracy Maysunio ang second runner-up. Nakatakdang representa ni Gwendolyn Soriano ang Pilipinas sa Miss International Pageant next year sa Japan. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Martes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino.
Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS.